ka-caregiver, it's me, Eunice. So, sasagot tayo ng comment dito sa TikTok. Kapag live-in caregiver, required din ba kayo magtrabaho ng gawaing bahay o focus lang kayo sa alaga ninyo? So, again, sasabihin ko po, depende po yan sa sitwasyon or depende po yan sa status ng amo ninyo or na magiging alaga ninyo. So, share ko lang, bago ako napunta sa sitwasyon ko na to, naging reliever ako ng for 21 days. Sa 21 days na yon, dalawa lang kami sa kondo ng alaga ko. Ako po naglalaba, naglilinis ng bahay, nagluluto ng pagkain niya, at the same time, pinapaliguan ko siya, and the rest, the medication, ako din po nagbibigay. Yung pagbili ng pagkain and grocery, hinahatid po yun ng pamangkin niya sa bahay. So, hindi ako namimili ng mga pagkain. Deliver lang. Yun po yung sitwasyon ko noon. Sa sitwasyon ko po ngayon, focus lang po ako sa alaga ko. So, kasi dito sa bahay, 4 kaming Pinay, may tagaluto si Sir, may tagalaba, may tagalinis, tapos 2 kaming caregiver. So, yung 2 kaming caregiver, shifting kami. So, yun po ang sitwasyon. Kaya, sinishare ko po to sa inyo, depende po yan sa status ng amo ninyo, kung pagagawin ko yun ng gawaing bahay o hindi. Kung mayaman amo ninyo, siguro hindi kayo required. Kung tamang status lang, baka required kayo mag all around. So, yun po. So, sinishare ko to. Meron po kasi mag-expect. 'Di ba? No, focus lang talaga kayo sa alaga nyo. Makukulture shock kayo na, all around pala ako dito. 'Di ba, caregiver lang ako. So, yun po. Ayun po ang reality ng isang live-in caregiver dito sa Singapore. So, yun lang po. Kung may mga tanong pa po kayo, comment lang kayo. Pag may time po ako, sasagutin ko yan. Kasi panggabi po ako. Next week is morning shift na po ako. Sisikapin ko pong masagot yan yung mga tanong ninyo. So, yun lang po. Ingat and God bless!